Hello po muli mga kapatid. Isang pinagpalang umaga na naman po sa inyo at sa ating lahat mga kapatid. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya siyempre ng ating ginagawa po, tayo po muna ay mananalangin. Samahan niyo po ako. Ihanda natin yung ating sarili, yung ating puso. Magsiyoko tayo. Lord God, Father God in heaven, muli kaming narito at lumalapit sa iyo, Lord God, upang magpasalamat, Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na pinagkaloob mo po sa amin, Lord, na kami po ay makapakinig, makapag-aral ng iyong mga salita. Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, muli mo po kami samahan, turuan, gabayan sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Lalo-lalo na po ako, Lord, na mag-share ng iyong salita. Samahan mo po ako, turuan mo po ako, Lord. Proteksyonan mo po ako upang ang aking sasabihin ay puro salita mo lamang at walang maging hadlang, Lord, sa aming pag-aaral, sa aming pagbabasa at pakikinig ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Lord, at kiniklaim namin na muli kang narito sa aming kalagitnaan, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Lord, kiniklaim namin ulit na tagumpay ang gawain ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po muli mga kapatid. Ulitin ko lang, pinagpalang umaga po sa ating lahat. Pinagpala tayo dahil makakapakinig na naman tayo ng salita ng ating Diyos. Pero bago tayo mag-umpisa mga kapatid, unahin ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click po muli ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid. Ngayon ang aking share sa inyo ay dito sa Psalm o Salmo chapter 138. Yan po ang aking i-share sa inyo ngayong umagang ito. Muli mga kapatid, ihanda natin yung ating sarili, mag-focus tayo at yung inyong Bible din po, ibuksan nyo po. Ulitin ko lang, dito po tayo sa Psalm o Salmo 138. Dito po. Ang aking i-share po ay dito sa chapter 138 verse 1 hanggang 3 ang aking i-share, pero ito pong devotion na to ay 1 hanggang 8 po, pero ang aking i-share sa inyo ay 1 to 3 lang po. Ito po ang aking devotion ngayon at narito po sa aking sharing yung aking mga revelation po about dito sa pagbasa ko ng salita ng Diyos. Mag-start na po tayo. Salmo 138, may pamagat po itong pasasalamat sa Diyos. Sabi po sa verse 1, Panginoon, magpapasalamat ako sa iyo ng buong puso. Aawit ako ng mga papuri sa iyo sa harap ng mga Diyos. Lulod ako na nakaharap sa iyong templo at magpupuri sa iyo dahil sa iyong pag-ibig at katapatan. Dahil ipinakita niyo na kayo at ang inyong mga salita ay dakila sa lahat. At verse 3, nang tumawag ako sa iyo, sinagot niyo ako. Pinalakas niyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Amen and amen. Dito po ay tinuturo sa atin ng ating Diyos na alalahanin natin lahat ng ginawa niya sa ating mundo, sa ating buhay, at sa ating pamilya. At dapat siyang pasalamatan. Pasalamatan dahil napakabuti ng Diyos sa atin. Mahal talaga tayo ng ating Diyos. Patuloy ang ating natatanggap na pagpapala galing sa Diyos. Una, yung pagising sa umaga, yung kalakasan natin, di ba po? Lalong-lalo na yung makapakinig tayo, makapagbasa
ng salita ng ating Diyos. Yan ay napakalaking pagpapala sa atin. Dahil gusto ng Diyos nang maging maayos, masaya, tagumpay ang ating buhay. Gusto ng Diyos yung relationship natin sa Kanya. Talagang strong ang ating relationship. Gusto niya lagi tayong nagbabasa. Kasi sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng salita ng Diyos, diyan niya tayo kinakausap. At sa pamamagitan naman ng ating pananalangin, diyan naman natin kinakausap ang ating Diyos. Diyan naman tayo nagsasabi sa Kanya. Diyan naman tayo nagsusumbong sa ating Diyos. At diyan naman tayo humihingi ng lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan ng ating panalangin. Kaya dapat natin siyang pasalamatan kasi binigyan niya tayo ng isang pagkakataon, ng napakagandang opportunity para makalapit sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang ating panalangin ay hindi makakarating kung tayo lang. Pero dahil sa Panginoong Hesus, dahil siya ang nasa kalagitnaan natin, kapag nag-pray tayo, etong Panginoong Hesus, at eto ang Diyos. Ang Diyos ang magsasabi, ang Panginoong Hesus ang magsasabi sa Diyos ng ating mga panalangin, ng ating mga hinihiling, at yung ating paghingi ng tawad sa ating Diyos. Siya ang ating tagapamagitan, ang ating Panginoong Hesus. Kaya dito tinuturo sa atin na sabi nga sa verse 1, magpapasalamat ako sa iyo ng buong puso. Hindi lang yung nagpasalamat ka dahil may biyaya. Pag wala, hindi ka magpapasalamat. Pero hindi naman talaga nawawala ang biyaya ng Diyos sa atin. Yung paggising natin, biyayang malaki na yan, bigay ng Diyos sa atin. Yung kalakasan natin, di ba? Nagagawa natin na lahat. Meron tayong inumin, may pagkain tayo, may pera tayo. Di ba? Nakakapunta tayo sa gusto natin puntahan. At lalong-lalo na yung makapagbasa ng salita ng Diyos, makapanalangin. Di ba? Yan yung napakalaking biyaya ng Diyos para sa atin. Sa lahat yan ng tao binigay niya. Yun nga lang, kuminsan, tayo ang nakakakalimot sa Diyos. Tayo yung umiiwas, tayo yung tumatalikod, pero ang Diyos laging naghahanap, laging nag-aantay sa atin na tayo'y magbalik loob, na tayo'y magpasalamat, magpuri sa Kanya. Lagi niya tayong inaantay, mga kapatid. At dito nga, sabi nga, aawit ako ng mga papuri sa iyo sa harap ng mga Diyos. Sabihin kung sino-sino mga Diyos yun nandyan, Diyos-Diyosan na mga sinasabi. Dapat siya lang yung ating aawitan, pasasalamatan, pupurihin, dadakilain, sasambahin. Iisa lang ang ating Diyos na nasa langit, mga kapatid. Sabi pa, luluhod ako sa harapan sa iyong templo at magpupuri sa iyo dahil sa iyong pag-ibig at katapatan. Sa tuwing mananalangin tayo, gawin natin na tayo laging luluhod sa ating Diyos. Tanda ng paggalang sa ating Diyos. Tanda ng pagsuko, yung nakataas ang kamay, nakaluhod tayo. Tanda yan na sinusuko natin ang lahat sa Diyos. Ang buhay natin ay galing sa Kanya. Kaya tayo'y gumagalang sa Kanya. Mga kapatid, siya nagbigay ng lahat. Luluhod tayo sa ating Diyos. Mananalangin talaga tayo ng taimtim. Hindi yung basta na lang tayo mananalangin o basta na lang masabing nanalangin naman ako pero wala sa puso. Walang paggalang. Diba? Walang intimate relationship sa Diyos. Basta lang, Lord, salamat sa pagkain ito. Amen. Diba? Nakarating ba yung panalangin na yun pagka ganun? Siyempre hindi. Dapat taimtim, may paggalang, respeto sa Diyos, at mayroong pagmamahal na tunay sa ating Diyos. At sabi pa, dahil pinakita nyo na kayo ang, sabi rito, dahil ipinakita nyo na kayo ang inyong mga salita at ang inyong mga salita ay dakila sa lahat. At verse 3, nang tumawag ako sa inyo, sinagot nyo ako. Pinalakas nyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Totoong pag nanalangin tayo, mga kapatid, sumasagot, nagbibigay ang Diyos. Kuminsan, no? Ayaw natin. Kukunti lang, eto lang, hindi naman ito yung hinihingi ko. At baka mamaya naibigay na yun. Nakalimutan lang natin. Diba?
Minsan isipin natin ang lahat. Yung pagising mo lang, pagising pa lang natin, alalahanin mo na ang Diyos, unahin mo na ang Diyos. At yung oras-oras na dumadaan, yan ay pagpapala ng ating Diyos na dapat nating pasalamatan sa Kanya. Ulitin ko lang ito mga kapatid, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Huwag tayo makakakalimot anuman na nangyayari sa ating buhay, anuman yung ating mga suliranin, pasasalamatan natin siya. Hihingi tayo ng guidance, ng protection. Hihingi tayo ng lakas ng loob, lakas ng katawan, kagalingan sa ating Diyos. Ipagkakaloob niya po yan. Ipagkakaloob niya po yan. Nakikita niya ang nilalaman ng iyong puso at nakikita niya lahat ng ating ginagawa. Hindi masasayang ang lahat ng ating pagdadasal, ng ating pag-iyak at paglood sa ating Diyos. Hindi yan masasayang. Sasagot at sasagot ang ating Diyos. Ulitin ko ulit, mahal na mahal po tayo ng Diyos. At yan po ang aking sharing ngayong umagang ito na sinasabi at tinuturo ng Diyos na siya ay lagi nating pasalamatan. Purihin, awitan, iba umawit tayo ng pagpupuri, manalangin ng galing sa puso. At pakikinggan niya ang ating mga panalangin. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napag-aralan ngayong umagang ito at yan po yung aking devotion. Kayo po, ano po yung revelation sa inyo nang magbasa kayo ng salita ng Diyos? Muli tayong mananalangin mga kapatid. Magpapasalamat sa ating Diyos. Magsiyuko tayo. Hallelujah. Hallelujah. Ama namin sa langit, muli kami nagpapasalamat sa iyo dahil sa iyong mga salita na aming narinig ngayong umagang ito. Dito, Lord, dapat ka naming pasalamatan, purihin, sambahin at dakilain dahil sa iyong kabutihan, katapatan, pagmamahal sa aming lahat, sa patuloy mong pagbigay ng biyaya, biyayang kalakasan, biyayang kagalingan ng anumang sakit at karamdaman, biyayang pagkain, biyayang katagumpayan, biyayang kasiyahan. Salamat po sa inyo galing ang lahat, Lord. Salamat po, salamat po, salamat po. Lord, kayo na rin po bahala sa lahat ng tao. Pagpalain niyo po sila, ingatan mo po sila, gabayan mo po sila at proteksyonan, pasayahin at pagtagumpayin din ang kanilang mga buhay. And I pray na ilapit mo na po silang lahat sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat Lord sa pagpapala rin sa aming mga mahal sa buhay at mga kapatid sa pananampalataya sa buong daigdig. Pagpalain mo rin po sila, ingatan, samahan, proteksyonan, gabayan at pakinggan ang lahat ng kanilang panalangin. Maraming salamat po Lord. Magtatagumpay kami dahil ikaw ang kasama namin sa buhay Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you again, Lord, sa umagang ito sa iyong mga salitang aming nabasa. Salamat po. Ito'y isa sa buhay namin at isi-share namin sa ibang tao. Sa iyong tulong, guidance, protection at kapangyarihan, kami ay magtatagumpay. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po, Amen. Salamat sa ating Diyos. Narinig na naman niya ang ating panalangin. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.